Diyos ko, Crisanto! May nawawala na namang binata rito sa baryo. Ano? Sinasabi ko na nga ba't may mawawala ulit? Parating na naman kasi ang fiesta. Taon-taon na lang ganito. Hayaan niyo, Polo. Sasama po akong maghanap. Magpapaalam lang ako sa asawa ko. O sige, mabuti pa nga. Ako'y sasama na sa ibang naghahanap. Sumunod ka na lang sa amin. Mahal. Tutulong lang ako kay na Lolo Socorro maghanap, ha? May nawawala na naman daw kasing binata. Mahal, narinig mo ba ako? Huwag niyo nang hanapin yun. Anong wag nang hanapin? Kawawa naman. Hindi niyo na yun mahanap. Kahit anong gawin niyo at kahit anong halugog niyo sa bawat sulok, wala kayong matatagpuan. Ano bang sinasabi mo dyan? Katulad lang din yan ng mga taong nawala noon. Tadhana na nilang mawala at di na makita ulit. Ay nako, ikaw talaga. Sige na, uuwi rin naman ako agad. Hindi niyo na nga yun makikita. Patay na yun. Patay man o buhay, kailangan siyang makita. Bahala kayo. Magsasayang lang kayo ng oras sa ginagawa niyo. Aswang Radio! Ang radyo ng mga aswang! Ay, grabe, Pao. Bakit? First few seconds pa lang ramdam ko na agad yung kaba. Fiesta na naman tapos may nawawala na naman. Parang taon-taon may pattern, no? Ganun kasi ang gustong iparating ng lines nila eh. Creepy vibes agad. Oo nga po eh. Ang bigat ng simula kasi parang ordinaryong concern lang ng baryo. Pero may halong sumpa o tradisyon na misteryoso. Tsaka ang detalye ha, ramdam mong urgent at totoo yung takot ni Lolo Socorro Poy. Tapos ayun si Crisanto, good boy siya eh. Responsable, gusto talagang tumulong. Pero nung kausap na niya yung asawa niya, ay naku, ang lamig ng tono, parang may tinatago ha. Or baka masyado na lang din akong praning dahil na rin sa trust issues ko, di ba? Sa ibang istorya natin, kung sino pa yung mukhang inosente, siya pa talaga may kagagawan. Kaya ang hirap magtiwala sa lahat ng characters eh, kasi di mo alam, baka sila pala talaga ang tunay na halimaw. Lalo na nung sinabi niyang, "Huwag niyo nang hanapin yun. Nakakatindig balahibo." Exactly! Para bang hindi lang basta nagbababala. Parang sigurado talaga siyang patay ng hayong nawawala, Poy. At kung mapapansin mo pa, kahit pilit itanggi ni Crisanto, ang linya ng asawa niya parang may prophetic vibe. Oo. Parang alam niya na wala na talagang makikita. Pero siguro nasanay na lang din si ate girl. Kasi nga taon-taon naman may nawawala sa kanila, di ba? At di na nakikita, kaya niya yun nasabi. Oo, Poy. Ang linya niya ang nagbigay ng tunay na horror punch dito, Poy. Kasi hindi lang siya basta cold, ha? Parang detached eh. No, alam mo yun, yung parang sanay na sa pagkawala. So, sa listeners natin, tanungin kaya natin sila. Ang tanong, normal bang reaksyon ng asawa yon? Normal ba yon? O baka siya mismo may madilim na sikreto? Syempre, malalaman natin ang kasagutan kapag ipinagpatuloy na natin ang pagbabasa sa istoryang ipinadala sa atin ngayon. Aswang Radio. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa inyo, Paula and Popoy. Ako po si Dexter, 45 years old. Gayon pa lang po, gusto ko nang sabihin sa inyo na ito po ay hindi ko karanasan mismo, kundi sa kaibigan kong nasa kulungan na ngayon. Paminsan-minsan, dinadalaw ko siya roon at humingi na rin ako ng permiso sa kanya na ibahagi sa inyo to na siya namang pinahintulutan niya. Nangyari po ito 15 taon na rin ang nakalilipas. Siya po ay may asawa noon ngunit wala pang anak dahil bago pa lang naman silang mag-asawa. Ang sabi niya, mabait naman daw si Rosenda. Hindi lang siya basta nahulog sa taglay nitong kagandahan. Likas na raw kasi sa asawa niyang magkawang gawa sa ibang tao. Mahilig itong tumulong at magbigay ng pagkain sa mga tao. Bagay na lubos niyang hinangaan dito. Ngunit doon sa baryo nila, taon-taon, tuwing papalapit ang piyesta, lagi na lang may nawawala. Minsan sa araw pa raw mismo ng pista, may misteryosong taong bigla na lang maglalaho na parang bula. Ang itinuturo nilang lahat, ang aswang na nangangatok sa mga bahay-bahay. Kaya naman pagsapit ng fiesta, tanging mga piling bisita na inaasahan ang pinapapasok nila.
Kapag may ibang kumatok, hindi nila pinagbubuksan. Yun ang matagal nilang pinaniniwalaan. Hanggang sa natuklasan mismo ni Crisanto ang malagim na sikreto ng kanilang lugar. Isang bagay na nagtulak sa kanyang gumawa ng masamang bagay na pinagdurusahan niya na ngayon sa kulungan. Hayaan niyo pong ilahad ko ang kwentong ito na parang ako mismo si Crisanto. At simulan natin to sa isang normal na araw nila sa bahay nilang mag-asawa. Nakauwi na ako, mahal. Kumusta naman ang paghahanap? May napala naman ba kayo? Yun nga eh. Hindi namin nakita. Nahalughog na namin ang bawat sulok ng baryo pero wala talaga. Iyak ng iyak yung nanay niya. Kasi alam nila may posibilidad na hindi na talaga siya makita. Sabi ko naman sa inyo eh. Di na bago ang ganyang bagay rito. 3 taon na tayo nagsasama. Sa 3 taon na yon, 3 pista nang dumaan at lagi may nawawala. Hindi ka pa ba nasasanay? Hindi ko makukuhang masanay sa ganyang bagay. Hindi naman ganyan sa amin eh. Kaya nagulat ako na ganito pala rito sa inyo. Oo. Pero makalipas lang din ng ilang araw, makakalimutan na rin nilang nangyari. Una nga natin pag-usapan niya at wala rin naman tayo mapapala. Kumain ka. Nagluto ako ng adobong isaw. Yun! Alam na alam mo talaga ang paborito ko. Sakto at nakakapagod maghanap. O, ayan. Masarap ang pagkakaluto ko dyan. Nilinis ko na rin na mabuti para walang lasa yung mga bituka. Sana hindi gaano. Masarap kaya yung may kaunting pait galing sa... Ay nako, Crisanto. Tumigil ka nga, nakakadiri ka. Ang seryoso mo naman, mahal ko. Nagbibiro lang naman ako. Di mo ba ako sasabayang kumain? Hindi na. Kumain na ako kanina habang wala ka. Magpakabusog ka na lang dyan. Oo nga pala. Anong ihahanda natin sa fiesta? Ilang araw na lang. Mamimigay lang ulit tayo ng ulam sa mga walang kakayahang maghanda para naman may pagkain din sila. Napakabait naman talaga ng asawa ko. Napakaganda pa. Tigilan mo nga ako sa mga pambobola mo. Bakit? Totoo naman ah. Tapos, ang sarap mo pa magluto. Panalo. Darating din ang araw na lahat ng minamahal mo sa akin mawawala. Ano namang ibig mo sabihin dyan? O wala. Ang ibig ko lang sabihin, kumain ka na ng kumain para makapagpahinga na tayo pagkatapos mo magpababa ng kinain mo. Napagod na ako sa dami ng ginawa ko ngayong araw eh. O sige, mauna ka na sa kwarto at susunod na lang ako. Huhugasan ko na rin itong mga pinagkainan ko. Isang simpleng tango na lang ang isinagot ng asawa ko, tsaka niya ako tinalikuran. Mapayapa akong tinapos ang pagkain ko. At nang matapos akong hugasan ng pinagkainan, lumabas muna ako para manigarilyo dahil ayaw ni Rosenda na nakakaamoy ng usok ng sigarilyo ko. Umupo ako sa bangkito sa gilid. Madilim na noon dahil gabi na. Wala na akong ibang makita sa labas kundi mga puno. Patay na rin ang mga ilaw sa kapitbahay. Umihip ang malamig na hangin. Pero nagtaka ako nang may humalo roong kakaibang amoy. Napasinghot pa ako ng paulit-ulit at pakiramdam ko maisusuka ko ang kinain ko nung mga oras na yon dahil sa sangsang na sumusundot sa ilong ko. Ano ba yun? Bakit ganun ang amoy? Ang lansa. Nako, mukhang masama to ha. Umaalulong ang mga aso. May aswang pa yatang gumagala. Totoo yata ang sinasabi nilang aswangan nangunguha sa mga taong nawawala rito. Teka, ano yun? Bakit may gumagalaw sa dilim? Mata! Walang mata! Pagod na yata ako kaya kung ano-anong nakikita ko. Makapasok na nga lang sa loob. Baka mamaya ako pa ang susunod na mapabalitang nawawala rito. Pilit kong inalis sa isip ko ang nakita kong mga mata mula sa dilim. Inalis ko rin ang takot ko dahil hindi naman ako gaanong sigurado sa bagay na nakita ko. Nang makapasok ako sa loob ng kwarto, mahimbing nang natutulog ang asawa ko, kaya dahan-dahan akong tumabi sa kanya. Kinabukasan, nagising ako sa maingay na bulungan at kwentuhan mula sa labas.
Parang may piyesta ng tsismis sa kalsada. Kinusot ko pa ang mga mata ko. Pero kita ko agad sa siwang ng bintana ang mga kapitbahay na nagkukumpulan. Mahal, ang ingay sa labas. Hayaan mo na sila. Baka may bago na naman chismis yung mga yan kaya maingay. Hindi ka pa nasanay sa kanila. Diyos ko, baby. Nakita na raw yung binata. Ha? Saan? Doon daw sa bukid. Nakahandusay. Patay na, sabi ni Cardo. Siya ang unang nakakita at magtatanim na sana siya ng palay. Mahal, nakita na raw yung nawawala. Mabuti naman kung ganun. Lalabas na muna ako at makikibalita, ha? Sige, ikaw ang bahala. Hindi na ako nakatiis. Tumayo agad ako. Suot pa ang pantulog. Naiwan si Rosenda sa loob. Hindi man lang nag-abala na tumingin sa labas. Rosenda, pupunta ako sa bukid. Gusto kong makita yung sinasabi nila. Sayang lang ang oras mo doon. Pero sige, kung gusto mong masaksin ng bangkay, bahala ka. Lumabas na ako noon sa kabila ng lamig sa tono ng asawa ko. Ayaw na ayaw niya kasing pinag-uusapan ang buhay ng ibang tao. Mas lalong ayaw niyang sumasagap ng kung ano-anong chismis mula sa labas. Kaya tanggap ko ang ganong klase ng lamig mula sa kanya sa tuwing nakikibalita ako sa mga nangyayari sa lugar namin. Ay, Crisanto! Sumama ka na sa amin. Nakita na rin ni Cardo yung bangkay sa bukid ngayong umaga lang. Himalangat sa tagal na nangyayaring to. Bigla na lang daw lumitaw ngayon. Nakakatindig balahibo, Crisanto. Wala raw mukha ang binata. Ho? Totoo raw po ba yan? Abay, oo. Yun ang sabi sa amin eh. Napalunok ako. Hindi na ako nagpaalam kay Rosenda. Naglakad na lang ako kasama nila. Nakasalubong namin si Lolo Socorro. Hawak ang kanyang tungkod. Mabigat ang mukha na sinalubong sa akin. Crisanto, sumama ka na't kailangan mong makita ang sinasabi ko lagi sa iyo. Nag-iiwan na ng bakas ngayon ang halimaw. Habang papalapit kami, yumayakap na sa ilong ko ang amoy. Malansa, mabigat sa ilong, parang pinaghalong dugo at nabubulok na karne. Nagsimulang kumulo ang sikmura ko at gusto kong maduwal. Diyos ko! Ayun na siya! Ay nako, totoo nga. Utek, ba't ganyan? Sinong may gawa niyan? At doon ko nakita ang bangkay ng binata. Nakahandusay sa lupa. Nakatihaya. Walang iniwang bakas ang aswang kundi ang pinakakarumal-dumal na itsura nito. Wala na itong mukha. Dinukot ang dalawang mata. Iniwan na butas na parang walang laman kundi kadiliman. Wala na ring ilong at tapyas ang bibig mula tenga hanggang sa kabilang tenga. Nakabuyangyang ang lahat ng ngipin. Parang nakangiti pa sa sariling kamatayan. Ay, Diyos ko. Hindi ko na kayang tingnan yan, baby. Huwag na nating lapitan! Nakakaduwal! Kakaiba ang bagay na to. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang bangkay na inatake ng aswang. Napaatras ang mga tao, pero ako nanigas. Hindi ako makapaniwala. Ang balat sa leeg niya, parang sinipsip at piniga hanggang sa wala nang matirang dugo sa kanya dahil sa putla ng balat niya. Pero bukod sa mukha, buo ang katawan niya. Walang ibang galos, walang bakas ng mas malalapang pagpatay sa kanya. Lolo, bakit ganito? Ganyan lagi ang paunang ginagawa ng aswang, Crisanto. Pero hindi nila pinakakawala ng pagkatapos nilang patayin. Ngayon lang to nangyari na itinapon nila. Hindi sila kumakain ng laman. Mukha ang kailangan nila para hindi na makilala. Para wala ng pagkatao ang biktima. Paano nila nakakayang gumawa ng ganitong bagay? Nanlamig ang mga palad ko. Ang paligid, tahimik na maliban sa mga hikbi at pabulong na dasal ng mga tao roon.
may isang nanay na napahawak sa rosaryo niya. Nanginginig at halos himatayin na. Sino bang gagawa ng ganito? Hayop na nila lang. Hindi hayop yan. Aswang yan. Ang dapat sa mga tulad nila, sinusunog ng buhay. Oo, Mare. Tama ka dyan. Sa oras na mahuli ang aswang na yan, huwag na tayo magdalawang isip at itapon na sa naglalagablab na apoy. Parang nagkaisa ang lahat ng aso sa baryo sa pag-alulong. Kumislot ang sikmura ko. Naalala ko agad ang nakita kong pulang mga mata nung gabi at ang aninong gumagalaw sa dilim. Lolo, kung totoo ang sinasabi nila, aswang talaga ang kumuha sa kanya? Hindi lang yan basta hinala, Crisanto. Sigurado ko. At hindi basta-basta itong aswang. Marunong magtago, marunong pumili ng oras. At tuwing pista, may alay silang kinukuha para sa lahi nila. Paano na tayo, Mang Socorro? Baka tayo na ang susunod. Oo nga. Hindi na tayo ligtas kahit sa sariling bahay natin. Kaya nga sinasabi ko taon-taon, magdasal. Huwag basta magbubukas ng pinto kapag may kumatok. Lalo na ngayong pista. Pumikit ako. Pilit pinapakalma ang sarili. Pero ang imahe ng bangkay na natili sa isip ko. Ang mga mata niyang wala na. Ang ngipin nakalantad. Wala na siyang mukha pero parang nakatitig pa rin siya sa akin. Parang nakatingin pa rin siya. Huwag mo nang sabihin yan, Crisanto. Ay, nakakatakot. Ang anak ng kumari ko. Ganyan din ang nangyari noon. Wala ring mukha. Tapos biglang nawala ang bangkay kinabukasan. Akala ko hindi totoo. Totoo pala talaga. Mga kasama, umuwi na kayo't maghanda. Isara ang mga bintana. Huwag nang lalabas sa gabi. Ang halimaw na to, hindi titigil. Hindi rin nagtagal. Dumating na ang mga pulis para mag-imbestiga at tanungin ang unang nakakita ng bangkay. Umuwi na rin kami ni Lolo Socorro dahil wala naman na kaming ibang gagawin doon. Nang makauwi ako, naghahain na ng almusal si Rosenda. Agad na napaangat ng tingin sa akin nang marinig ang mga yabag ko. Maligo ka na muna bago tayo kumain. Baka kung anong bakterya yung kumapit sa'yo doon. Sige, mahal. Pinagpawisan din ako sa paglalakad eh. Bilisan mo na lang at medyo nagugutom na ako. Marami pa akong gagawin. Oo, mahal. Saglit lang ako sa banyo. Saglit lang akong naligo nun dahil ayaw ni Rosenda na pinaghihintay ang pagkain. Paglabas ko ng banyo, nakaupo na siya sa harap ng hapag. Kumusta naman yung nangyari dun sa bangkay? Huwag na. Ayokong ikwento at baka mandiri ka. Hindi ka makakain. Hindi naman mahina ang sikmura ako. Ano bang itsura? Malabo nang makilala. Parang tinapyas sa muka at tinanggalan ng mata. Pero bukod doon, wala namang ibang ginawa sa katawan. Ganun lang pala. Akala ko naman kung ano na. Nakakadiri kaya. Siguro kung nakita mo yon, baka hindi ka talaga makakain. Sina Aling Puring at Aling Baby nga, halos himatay na doon kanina. Alam mo namang may pagka-eksahirada ang mga taong yun minsan. Nakakatakot. Sabi ni Lolo Socorro, kapag daw may kumatok sa pinto, wag daw agad-agad pagbuksan at baka aswang na yun. Ay, si Lolo talaga. Naniniwala pa rin sa mga ganong bagay. Sa tingin ko naman, totoo talaga sila. Hindi ko pa nga naikwento sa'yo. Kagabi, di ba, nauna ka nang natulog sa akin. Lumabas kasi ako pagkatapos kumain para manigarilyo. O tapos, ano nangyari? Bigla kasing umalulong ang mga aso kaya nagtaka ako. Pagtingin ko ron sa likod ng malaking puno ng mangga sa tabi ng bahay ni Aling Baby, may nakita akong gumalaw na anino. Baka may tao. O baka naman yung asawa niyang lasinggero.
Pag lasing na lasing yun, hindi naman nakakapasok ng bahay yun at sa labas na natutulog? Ganun na gawain noon pa man eh. Hindi eh. Nakakita rin ako ng pares ng mga pulang mata. Ano? Baka naman nag-i-imagine ka lang o namamalikmata ka. Hindi ko alam. Basta pumasok na rin agad ako. Alam mo, wag mo na nga isipin yun at wala lang yun, mahal. Mas matakot tayo sa kung anong kayang gawin ng tao. Ang mga aswang na yan, sa gabi lang nila kayang pumatay at mambiktima. Ang mga tao, kahit anong oras, kaya nilang gumawa ng krimen. Kung sa bagay, mahal. Tama ka nga naman dyan. Natapos na roon ang usapan namin at tinapos na namin ang agahan. Wala akong pasok nung araw na yon at day off ko. Kaya naman inaya ako ni Rosenda na mamalingki raw kaming dalawa para makapagsimula ng makapamili ng ibang mga gagamitin para sa mga ihahanda sa pista. Ayos ka na ba? Na makaalis na tayo. Oo, tara na. Akin na yung bayong mo at ako na magdadala. Salamat. Halika na. Sa palengke po kami, Manong. Sariwa ang hangin na sumasalubong sa amin sa loob ng tricycle. Tahimik si Rosenda sa tabi ko. Nakatanaw sa labas. Nadaanan pa namin ang bukid. Wala na roon ang bangkay. Ilang saglit lang, nakarating na rin kami sa palengke. Mahal, unahin na natin ang gulay. Mas mabilis yun kesa kung saan-saan pa muna tayo mag-ikot. Oo, sige. Mamili ka na lang. Ako na magbibit-bit. Sige. Kailangan natin ng repolyo, carrot, beans. Ano pa ba? Sana pala sinulat ko para wala tayong makalimutan. May nakita akong magandang kamatis sa kabilang pwesto. Sige, mamili ka na rin doon. Panggisa din ng ulam. Oo, kukuha na rin ako ng sibuyas at bawang. Huwag mong kalimutan yung luya, ha? Pampawala yun ng lansa. Sige, mahal. Bili ka muna dyan. Babalik din ako agad pagkatapos makapamili banda ron. Manang, 1 kilo nga po nitong mapupula mong kamatis. Inayaan akong mamili ng tindera sa mga kamatis niya. At nang tansya ko'y 1 kilo na yon, ay pinakilo ko na sa kanya. Nang makapagbayad, bumalik na ako kay Rosenda at sakto namang tapos na rin siyang bumili kung saan ko siya iniwan. Pagkatapos nating mamili ng iba pang mga gulay, bibili din tayo ng bigas. Ayoko magkulang sa pesta. 2 o 3 sako. 2 na lang muna siguro. May natira pa naman tayo sa bahay. Pagkatapos noon, diretso na tayo sa mga pampalasa. Oo, tapusin na natin agad para hindi na tayo matagalan dito sa palengke. Habang abala kami sa pagpili ng gulay at pagtuturo kung alin ang masariwa, napansin ko ang isang babae sa di kalayuan. Nakatayo sa gilid ng hanay ng mga karinderya, katabi ng hilera ng mga karne. Nagmamasid. Hindi tulad ng karaniwang mamimili na abala sa pagtawad. Mapapansin agad ang paraan ng kanyang mga mata. Gumagala, mapanuri, parang nagbabantay kung sino ang nakatingin sa kanya. Mahal, kilala mo ba yung babaeng nasa tabi ng karinderya? Saan banda? Ayun nakatayo. Huwag ka na lang pahalata na tinitingnan mo siya. Hindi ko siya kilala. Bakit mo naman naitanong? Baka namimili lang din dito. Hayaan mo na. Hindi siya namimili. Kanina pa nakapako ang tingin niya sa karne. Ano ka ba naman? Baka nag-iisip lang kung bibili o hindi. Mahal, nakita ko. Isinuot niya sa bayong niya yung piraso ng baboy. Hindi napansin ng tindera. Sigurado ka? Oo, hindi pa naman malabo ang mga mata ko. Tsaka kanina ko pa talaga kasi siya tinitingnan. Halika, lapitan natin. Ha? Huwag na. Miss, teka. Bakit, miss? Hindi mo kailangan gawin yan. Kung kailangan mo ng karne, ako na magbabayad. Napayo ko ang babae sa kadahilanang may nakahuli sa pagnanakaw niya. Para siyang ugat sa kinatatayuan niya at di makagalaw. Hindi rin siya makatingin ng diretso sa amin. Pasensya na. Wala lang talaga akong dalang pera.
Naiintindihan ko. Pero mas malala kapag nahuli ka. Sa iba, hindi ka lang mapapahiya. Baka masaktan ka pa at ipakulong. Oo, salamat. Hindi ko lang alam anong gagawin ko kanina. Napilitan lang talaga ako at wala nang makain ng pamilya ko. Walang anuman. Kung wala kang makain, pwede kang pumunta sa bahay. Bukas yun para sa mga bisita. Lalo na kung may kailangan. Ang bait nyo. Hindi ako sanay sa mga taong katulad ninyo. Hindi ko rin alam kung anong sasabihin ko at hindi rin ako tatanggi sa tulong mo. Wala yun. At kung may oras ka, pumunta ka sa pista. Inaanyayahan kita pati yung mga pamilya mo sa bahay namin na makakain kayo. Mahal, Ano? ang dali mo naman yatang magtiwala. Maswerte ka. May asawa kang ganyang kabait. Hindi lahat ng tao kaya magpakita ng ganyang kabaitan sa iba. Ang kailangan lang magtulungan, ganun kasimple. Huwag ka na lang ulit mangunguha. Pasalamat ka na lang na kami ang nakakita sa'yo. Kung ibang tao, malamang na iskandalo ka na rito. Hindi ko na uulitin. Noon ko lang nakita ng malapitan ng babaeng yun. Maganda ang hugis ng kanyang mukha. Ngunit may kung anong lamlam sa mga mata. Parang laging may iniisip. Laging may iniipong lihim. Hindi yun kita ni Rosenda. Dahil abala siya sa pag-aasikaso ng mga bilihin. Ako lang ang nakapansin na hindi sumasabay ang mga mata ni Marcela sa ngiti niya. Saan ka nakatira? Sa dulo ng Barrio Consuelo, malapit sa may ilog. Kaya pala hindi ka namin nakikita. Bihira rin kasi ako lumabas. Bihira ka bang lumabas? O bihira ka lang makita? Pareho na rin siguro. Crisanto, huwag kang ganyan. Nagtatanong lang naman ako. Ayos lang, sanay na akong pagdudahan. Huwag mo na siyang pansinin. Mabait naman siya, minsan lang talaga matalim magsalita. Hindi ako matalim magsalita. Anong matalim sa sinabi ko? Nag-iingat lang ako. At dapat lang din naman. Pero minsan, kahit mag-ingat ka, may mga bagay talagang hindi mo nakikita kaagad. Anong ibig mong sabihin? Wala, sabi ko lang mabuti na rin maingat siya. Crisanto, tulungan mo na siyang dalhin yung karne. Ha? Hindi ba dapat siya na magdala? Magaang lang naman yan. Hindi masamang tumulong. Hindi na, kaya ko naman. Kung kaya mo, sige. Pero salamat pa rin. Hindi ko makakalimutan to. Basta pumunta ka sa fiesta, bukas ang bahay ko. May pagkain para sa lahat. Oo, pupunta ako. Mahal, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Oo, wala namang maling mag-imbita. Hindi ka pa ba sanay sa akin? Minsan nakakasama rin na sobra. Totoo yan, minsan. Napaangat ako ng tingin sa kanya. Ang paraan ng pagkakasabi niya, halos pabulong. Parang para sa sarili niya lang. Ngunit may bigat sa mga salitang yon. Hindi yun napansin ni Rosenda. Abala siya sa pag-aayos ng bayong. Ako lang ang nakaramdam ng malamig na hangin sa bato ko nang marinig ko yun. Crisanto, tapos na tayo. Tara, uwi na tayo. Oo, Dito na kami. Oo nga pala, anong pangalan mo? Marcela. Marcela ang pangalan ko. Sige. Una na kami. Huwag mo nang ulitin yung ginawa mo kanina, ha? Oo, maraming salamat ulit sa inyong dalawa. Habang papalayo kami, hindi ko maiwasang lingunin siya. Nakatayo pa rin si Marcela. Hawak ang bayong ng karne. Ngunit hindi umaalis. Nakatitig siya sa mga dumaraang tao. Isa-isa. Parang binibilang. Sa unang tingin, simpleng babae lang na napasubo sa pagnanakaw. Pero sa ilalim ng kanyang mga mata, may ibang lihim na hindi namin napansin. Ay, buti nakauwi na rin tayo agad. Ang bigat ng mga dala natin. oo nga. Para ako nabalian ng balikat sa bigat ng bayong mo. Huwag ka na nga magreklamo. Kaya mo bang hayaan ako mamalengke mag-isa at buhatin ko lahat ng yun pa uwi? Siyempre hindi. Hahayaan ba naman kita magbuhat ng mabigat? Pero mahal, tungkol dun sa babae, si Marcela, Ano na naman ang iniisip mo? ang dali mong nagtiwala.
Pati sa bahay natin, inanyayahan mo siya. Eh ano ngayon? Kung talagang wala silang makain, malibang magbukas ako ng pinto para sa kanya o sa kanila ng pamilya niya. Hindi naman sa ganon. Pero hindi naman natin siya kilala. Crisanto, hindi mo kailangang kilalanin lahat ng tao bago tulungan. Kaya nga may mga taong nananamantala eh. At kung gano'n ako ang may kasalanan, Hindi mahal. Nagsasabi lang ako ng totoo. mas mabuti nang tumulong ka kung may kakayahan ka kesa wala kang gawin. Doon na natapos ang usapan namin. Hindi ko na rin pinalawig dahil alam kong wala ring saysay makipagtalo kay Rosenda kapag nakapirme na ang isip niya. Tumahimik na lang ako habang nag-aayos siya ng mga pinamili. Ako naman, nagsindi ng sigarilyo at siniguradong malayo ako sa kanya at naupo sa gilid ng mesa. Hindi ko maalis sa isip ang mga mata ni Marcela. Mabigat, may tinatago. Pero pinilit kong wag mag-isip ng malayo pa ron. Isang araw pa bago ang pista noon. Gabi pa lang, natapos nang ihanda ni Rosenda ang mga gagamitin niya para sa pagluluto. Matulog na tayo. Mahaba-habang trabaho pag gagawin ko bukas. Oo, mahal. Bandang mga madaling araw, pero pakiramdam ko nun, kapipikit ko pa lang. Naramdaman ko na ang pagbangon ni Rosenda mula sa kama. Narinig kong lumabas siya ng bahay. Hindi ko na alam kung anong nangyari dahil antok na ako hanggang sa naririnig ko na siyang naghihiwa ng mga karneng iluluto niya. Pero hindi niya ako ginising para tumulong. Tumitilaok na ang mga manok nun nang gisingin niya ako. Crisanto, gising na. Ang dami nating lulutuin ngayong araw. Aga pa, mahal. Ilang minuto pa. Anong maaga ka dyan? May isang batalyong bisita mamaya. Halika na. Ang dami nga nitong karniya. Nakabili ka na agad. Bakit hindi mo ko ginising nang natulungan kita? Ang bibigat ng mga to, panigurado. Huwag ka nang magtanong. Basta't kumilos ka na dyan at anong oras na? Saan ko umpisahan? Ikaw na maghiwa ng iba pang Ricardo na hindi ko pa nahihiwa Ako nang bahala sa pagluluto. O sige, pero pahinga ka rin ha. Baka mapagod ka masyado. Sanay na ako rito, hindi na to bago sa akin. At ilang taon ko na tong ginagawa. Walang kapantay ang sipag ni Rosenda sa araw ng pista. Halos hindi na siya tumigil sa kusina. Ako naman, taga-abot, taga-hiwa at taga-hugas. Sa bawat sulok ng bahay, may amoy ng kumukulong sabaw, pritong karne at iba pang lutuin. Unti-unti ring dumating ang mga kapitbahay, dala ang kani-kanilang plato at mangkok. Aba, Rosenda, ang sipag mo talaga. Hindi na kami nagtataka kung bakit dito lagi ang punta ng mga walang handa. Wala yon, basta makakain ng lahat masaya na ako. Halina, upo na kayo dyan. Huwag na kayong mahiya at kumuha kayo dyan ng pagkain. Ay nako, ang bait-bait niyo talagang mag-asawa. Hindi naman po masyado. Pero itong asawa ko siguro oo. Hindi lang maganda, mabait pa. Jackpot ka talaga. Huwag niyo nga akong bulahin. Totoo naman, Iha. Noon pa man, hindi nagbabago ang kabutihan mo. Nagsimula na ngang kumain ang mga bisita. Halos lahat ay hindi mapigilan ang pagpuri sa mga luto ni Rosenda. Ako man, kahit araw-araw kong nalalasahan ang kanyang niluluto, ngayon iba ang timpla. Mas malasa at mas mabigat sa dila. Rosenda, anong sikreto mo sa pagluluto? Wala, basta tiyaga tamang timpla lang. Samahan mo na rin ng pagmamahal. Tiyak na masarap ang magiging luto. Aba, parang hindi baboy ang lasa. Mas malambot tsaka mas malinamnam. O ayan, mahal. Hindi na ako ang nagsabi. Sila na. Basta maging masaya kayong lahat. Iyon yung sikreto ko. Iniisip ko yung kasiyahan nyo habang niluluto lahat ng yan. Kakaibang amoy, pero masarap nga. Lolo, baka gutom lang kayo kaya nag-iibang amoy. Baka nga.
Pero may kakaiba pa rin talaga na hindi ko mapangalanan. Kumain ka na lang, Lo. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano pa. Napansin kong sandaling tumigil si Lolo Socorro. Parang may iniisip. Pero wala na siyang sinabi pa. Ang mga bisita, abala sa pagdaldal at pagtawa. Fiesta nga naman. Maingay, masaya, at punong-puno ng pagkain. Nakakaingit talaga kapag nakakapaghanda sa ganitong okasyon. Kami nag-aabang na lang talaga sa inyo eh. Oo nga. Kahit walang handa sa bahay dito lang kami solve na. Para sa inyo lahat talaga yan. Kulang yata ang pista pag wala ka, mahal ko. Tigilan mo nga ako. Huwag kang mahihiya, Iha. Hindi lahat ng tao kayang gawin ang ginagawa mo. Saglit pa kaming nakipag-usap sa ibang mga bisita. Nanguha na rin kami ng mga panibagong batch ng ulam dahil naubos na ang mga nasa lagayan dahil nag-uuwi ang iba. Habang nagsasandok ako ng kaldereta, bigla na lang niya akong tinanong. Mahal, sa tingin mo, darating kaya si Marcela? Aba, paano siya makakapunta? Hindi nga niya alam ang pangalan natin. Mas lalo na ang bahay natin. Malay mo, ipagtanong niya. Kung magtatanong man siya, jackpot siya kung kilala tayo ng mapagtatanungan niya. Hindi naman lahat kilala tayo rito. Malay mo naman, di ba? Napailing na lang ako sa sinabi ni Rosenda. Totoo namang palaging bukas ang bahay namin kapag fiesta. Pero ang pangalan ni Marcela, nanatiling mabigat sa isip ko. Hindi ko alam kung bakit. Sa dami ng tao ron, parang siya pa rin ang iniisip ko kung bigla siyang lilitaw. Crisanto, natikman mo na ba tong bopis ng asawa mo? Ay kalinamnam. Parang hindi ako sanay na pinupuri siya ng iba araw-araw. Mas sanay akong ako lang ang pumupuri sa kanya. Abay, dapat nga proud ka. Huwag na po kayo magsalita ng ganyan. Baka lumaki ulo nito na ako yung napang-asawa niya. Ang hirap lumaki ng ulo kung lagi kang pinapagalitan ng asawa mo. Aba, totoo naman. Kung hindi kita pinapagalitan, ewan ko na lang kung paano kakikilos. Ganyan talaga, Crisanto. Maswerte ka kung pinapagalitan ka pa. Oo nga, Lolo. Mas masarap kumain kapag may sermon muna. Nagtawanan sila. Sa gitna ng tawanan, ako lang ang nakatingin sa mga pinggan, sa mga karne, sa bawat subo ng mga tao. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinilabutan. Fiesta nga, pero sa likod ng ingay, may katahimikan akong naririnig. Parang may hinihintay ako o may parating. Yung bantang pagkatok ng aswang tuwing pista. Lumipas ang buong maghapon na naging masaya naman ang mga bisitang nagpunta sa bahay. Lahat sila nabusog at nagpasalamat sa amin. Gabi na nun at may iilang putahe pang natira na naisip naming iinit na lang at ipamigay sa mga kapitbahay kinabukasan. Nagsisimula na kaming maglinis nun sa kusina nang bigla na lang may kumatok ng mahina sa pinto. Ha? Sino yun? Baka pahabol na bisita. Saglit lang titingnan ko. Rosenda, teka lang. Naaalala mo ba yung sabi ni Lolo Socorro? Kapag may kumatok sa gabi, huwag agad pagbuksan. Alam mo, ikaw lagi kang nakikinig sa mga pamahiin. Fiesta ngayon. Siguradong may bisita lang na gustong humabol. Mahal, seryoso ko. Hindi basta pamahiin yon. Banta yun. Ano bang ikinakatakot mo? May ilan pang mga tao rito sa loob na kumakain. Hindi ako makagalaw. Ang puso ko, bumibilis ang tibok. Sa isip ko, tama ang sinabi ni Lolo Socorro. Kapag fiesta at may kumatok ng 10 oras, hindi ligtas ang pagbubukas. Ngunit hindi nakinig si Rosenda. Tumayo siya, marahang nilapit ang kamay sa seradura at dahan-dahan niyang iniangat ang tarangkahan ng pinto. Magandang gabi. Oh, ikaw pala, Marcela. Mabuti naman at nakarating ka. Ikaw? Paano mo nahanap ang bahay namin?
Ipinagtanong ko lang. Madaling malaman ng mga bagay kapag gusto mo. Pero hindi mo naman alam ang pangalan namin. Kanino ka nagtanong? Crisanto, tama na. Huwag kang osisero. Halika Marcela, pumasok ka. Salamat. Mukhang dami ninyong bisita kanina ha. Ang dami ninyong huhugasan. Ganun talaga. Halika, dito ka na, maupo ka. Ipaghahanda kita na makakain mo. Pinagmasdan ko siyang pumasok. Sa gitna ng ilaw, nagmukha siyang payak na babae. Ngunit may anino sa mga mata niya na hindi ko mabasa. Ang kanyang ngiti, banayad pero may lalim. At ako, naiwang nakatayo. Parang estranghero sa sarili kong pamamahay. Eto, Marcela, kumain ka ng marami at magpakabusog ka. Isang beses lang sa isang taon ng pista kaya sulitin mo ng kumain. Ang sarap ng luto mo, Rosenda. Hindi ba sa lutong bahay ang lasa? May halong sikreto. Hindi matutunan kahit ilang ulit subukan. Wala namang sikreto dyan. Tiyaga lang sa kusina. Hindi lahat ng tao kaya magluto ng ganito. Ang pagkain, may kwento. At minsan, may dala rin itong kasaysayan na hindi basta matatanggap ng lahat. Kasi mahihirapan silang intindihin ang proseso. Anong ibig mong sabihin? Wala. Masarap lang talaga itong luto ng asawa mo. Kumain ka pa. Hindi ka mauubusan dito at marami-rami pang natira. Napako ang tingin ko kay Marcela habang nagsasandok si Rosenda ng isa pang mangkok. Parang sinusuri niya ang bawat hibla ng karne. Sinisimsim ang sabaw na para bang alam niya ang pinagmulan nito. At nang ngumiti siyang muli, may kislap sa kanyang mata na lalong nagpalamig ng hangin sa loob ng bahay. Gusto mo bang magbalot, Marcela? Iuwi mo para sa pamilya mo. Talaga? Ang bait niyo. Sigurado ako matutuwa sila. Matagal na nilang inaasam na matikman ng ganitong klase ng handa. Matagal na nilang inaasam? Ang ibig kong sabihin, bihira kasing may mag-imbita sa amin kaya bihira kaming makakain ng masarap. Crisanto, tama na. Lagi ka nalang matanong. Ang mabuti pa ay pagtitimpla na lang kita ng tsaa at ang matunaw na rin yung kinain mo. Habang naghahanda siya ng tsaa, ramdam ko ang init na umaangat mula sa tasa. Matagal ko ng paborito ang timpla niya. Pero ngayong nakatitig si Marcela, parang may ibang lamig na pumapaibabaw sa singaw ng inumin. Crisanto, inumin mo na yan bago lumamig. Gayuma. Ano raw? Marcela, hindi na ako kailangang gayumahin ng asawa ko. Mahal na mahal ko na siya noon pa man. Oo nga. Hindi ko magagawa yun sa kanya. Kahit anong gawin nitong si Rosenda, mamahalin ko pa rin siya. Siguraduhin mo lang talaga na totoo ka dyan sa sinasabi mo, ha? Kumunot ang noo ko. Nawala bigla ang sigla niya at naging malamig. Parang nagmamadali. Habang nagbabalot siya ng ulam para kay Marcela, hindi na siya nakikipag-usap. Ang kamay niya, mabilis, ni hindi tumitingin sa amin. Para bang ang tanging nais niya, umalis agad ang bisita. Heto Marcela, dalhin mo na. Sigurado ako magugustuhan ng pamilya mo yung mga yan. Maraming salamat. Hindi ko makakalimutan to. Sige na, gabi na. Baka hinihintay ka na nila. Oo, uuwi na ako. Pag nangangailangan ka, balik ka lang dito sa bahay namin. Bukas ang pinto ko para sa'yo. Kasabay ng paglabas niya, sabay-sabay na umalulong ang mga aso. Parang mula sa lahat ng dako ng baryo, nagtagpo ang mga tinig ng hayop. Ang hangin, mas malamig, mas mabigat. At sa kabila ng tawanan, katahimikan ang pumalit. Magsara na kayo ng mga pinto at pintana. Parating na mga aswang pag ganyang umaalulong ang mga aso. May nakikita at naaamoy sila. Nanigas ako. Ang mga salita niya, mabigat na tila sumpa. At kahit nakangiti siya bago umalis, naiwan sa amin ang babala. Si Rosenda tahimik lang. Abala pa rin sa paghuhugas ng plato. Pero ako, ramdam kong hindi siya ang huling dadalaw sa aming bahay.
Lagpas 30 minuto mula nang umalis si Marcela. Unti-unti nang humupa ang ingay. May ilan pang bisita pero abala na sila sa pag-uuwi ng balot. Akala ko tahimik na ang lahat hanggang sa muling may kumatok. Rosenda, may kumakatok na naman. Ano ba yan? May humahabol pa rin? Baka di na yan tao. Ibang lakas ng katok. Diyos ko! May aswang! Mga kapitbahay! Huwag tayong magbukas ng pinto! May aswang! Habulin! Huwag niyong hayaang makatakas! Kailangan ng mamatay niyan! Sa sigaw ni Lolo Socorro, biglang nagsilabasan ng mga tao. Ang ingay ng mga yabag, ang mga hiyawan, nagsanib sa alulong ng mga aso. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Tumakbo rin ako palabas, dala ng takot at kuryosidad. Nandyan sa likod bahay. Nakita ko. Diyos ko! Tumalon yata sa bubungan! Huwag kayong tubunganga lang dyan! Habulin niyo! Babarilin ko yan! Lolo, saan banda? Doon sa may kawayanan! Yun na ang simula ng kaguluhan. Sa bawat sigaw, may kasamang hiyawan ng takot at galit. Ang mga kapitbahay, bit-bit ang kanilang mga itak, sulo at pamalo. Tumatakbo papalayo. Sa dilim, sa pagitan ng mga kawayan at punong mangga, may aninong kumikilos ng mas mabilis kaysa sa tao. Ayun, may gumagalaw doon. Diyos ko! May pakpak ba yun? Hindi ako maaaring magkamali. Nakita ko ang pulang mga mata niya. Yan na nga! Aswang yan! Bilisan natin! Kumabog ang dibdib ko. Nakita ko ang anino. Gumagapang sa bubungan. Tumatalon sa kabilang dulo na parang walang bigat ang katawan niya. Ang hugis nito hindi tao, hindi rin hayop. Ang mga braso ay mahahaba, ang likod na kayuko, at sa bawat galaw, may tunog ng mabigat na kahoy. Parang mga kuko na humahagod sa dingding. Hindi yan tao. Huwag kang titigil, Crisanto! Kapag tumigil ka, baka ikaw ang maging biktima niyan! Lolo, ang bilis niya. Hindi natin mahahabol yan kahit anong gawin natin. Huwag kang magpabaya! Kahit mabilis yan, napapagod din yan! Tatakbo lang yan at tatakbo dahil may mga humahabol sa kanya! Tumalon ang anino sa bakod. Naglagas ang mga dahon sa paghampas ng katawan nito. At doon ko nasilayan saglit ang kanyang mukha. Hindi yun buong mukha ng tao. Ang mga matay kumikislap sa pula. Ang bibig nakabuka. Mahaba ang dila. Tumutulo ang laway. At nang makita kong dumapo sa sanga, kumislap ang pangil nito sa liwanag ng buwan. Ayun! Sa itaas! Putulin ang puno! Hindi, nakaalis na. Sumipol ang hangin sa bilis ng paglipad nito sa sanga. Tapos dumapo sa kabilang bubungan. Ang tunog ng mga kuko, parang bakal na kumakamot sa yero. Ang mga bata at ang mga babae, nagsipagtakbuhan habang sumisigaw. Ngunit kaming mga lalaki, tumuloy, kahit nanginginig ang tuhod. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Ang itsura niya'y hindi mawawala sa isip ko. Ang mga mata, pulang-pula, parang apoy na sinindihan para lang sa gabi. Ang katawan, mahaba, payat, ngunit sa bawat galaw malakas, parang tigre na nakawala. Sa bawat talon nito, lumalagapak ang bubungan at nagiiwan ng bakas na parang sinunog ng apoy dahil maitim ang bakas. Ayan na naman! Diyos ko, nandyan lang siya sa taas natin! Nakakatakot ang lakas niya. Kaya nga sinasabi ko, hindi basta hayop ang kalaban natin. Hindi siya makakalayo. Crisanto, mag-ingat ka! Baka ikaw pang madagit niyan! Hindi ako tumigil sa paghabol. Ang lamig ng hangin, humahagod sa balat ko.
Ang mga mata ko, pilit hinahanap ang kislap ng pulang mata sa dilim. At doon, sa dulo ng kawayanan, nakita ko siyang muli. Dumapo siya sa lupa, gumapang saglit, tapos muling tumalon. Parang palaka, ngunit mas maliksi. Halos malapit na ako. Ramdam ko ang bigat ng paa sa bawat yabag ko. Ang pawis, dumadaloy sa noo ko pababa. Ang mga kapitbahay, nasa likod ko. Pero ako ang pinakamalapit sa halimaw. At nang huminto ito saglit, napatingin siya sa akin. Doon ko nasilayan ang buo niyang muka. Diyos ko. At bago ko pa siya masugod, tumalon siyang muli. Mas mataas, mas mabilis, at naglaho sa likod ng mga puno. Naiwan ang tunog ng sanga na bumigay. At ang mga taong humahabol ay napahinto rin sa bigla niyang pagkawala. Nawala na siya. Hindi na natin mahahabol yun. Hindi! Huwag niyong tigilan! Hanggat may bakas, sundan niyo! Ngunit doon ako natigilan. Ang boses ni Lolo Socorro, malakas at nangingibabaw. Pero ang isip ko, nakatuon lang sa nakita ko. Ang aswang. Hindi na haka-haka, hindi chismis, kundi totoo. At ako mismo, nakaharap na siya. Huminto ako, hingal na hingal. Hindi ko na alam kung susundan ko pa siya o hihinto na lang ako. Ngunit ang kaba sa dibdib ko hindi matanggal. Ang imahe ng kanyang mukha nakaukit na sa isip ko. At sa dilim, naririnig ko pa rin ang kanyang ungol. Parang nangungut siya. Ang hangin, mabigat at may dalang lansa. Habang sumusunod ako, may kung anong bagay akong nakita sa lupa. Ano to? Hindi mo na mahahabulin, Crisanto. Tama na siguro. Baka hindi pa ito ang pagkakataon nating mapatay ang nilalang na yon. Imbes na sagutin sila, yumuko ako sa lupa at nakita ko ang mga nalaglag na pagkain. Mga binalot mula sa handa namin. Nakakalat sa lupa. Punit ang balot at tumapon ang mga sabaw. Napako ang paa ko. Ang utak ko kumakabog. Ito yung binigay namin kay Marcela. Tulong! May humihingi ng tulong! Baka nadagit ng aswang! Napalingon ako sa pinagmulan ng boses. Doon, sa gilid ng madilim na kalsada, may taong nakadapa. Tumakbo ako at nang mapalapit, nakita ko si Marcela. Marcela! Hinabol ako! Hinabol ako ng aswang! Nakadapa siya, nanginginig at ang tuhod niya ay sugatan at dumudugo. Ang balot ng pagkain naggalat sa paligid niya. Maputla ang mukha niya at takot na takot ang itsura habang umiiyak. Nakita mo ba kung saan siya pumunta? Hindi! Sobrang bilis niya! Bigla na lang nawala! Hindi ka naman ba nasugatan ng aswang? Kung oo, delikado. Hindi naman po. Nagtatatakbo lang ako ng mabilis. Kailangan magamot ang mga sugat mo. Bumalik ka na lang sa bahay nang magamot ka ni Rosenda. Sige, Crisanto. Maraming salamat. Inakay ko siya pabalik sa bahay kahit hindi pa humuhupa ang kaba at hingal sa dibdib ko dahil sa ginawang paghabol sa aswang. Nang hinayang ako sa pagkakataon na sana'y mapupuksa na siya, pero siguro nga hindi pa yon ang tamang oras. Nang makauwi, nadatnan ko ang pawisan kong asawa na mukhang aligaga sa paghawak ng mga dapat niyang linisin. Tumutulo pa ang pawis niya mula sa noo pababa sa kanyang leeg. Kasunod pa rin namin sila Aling Baby na pinag-uusapan pa rin ang nangyari. Hindi namin nahabol yung aswang, mahal. Pero muntikan na tong si Marcela. Ano? Diyos ko, ang dami mo mga sugat, Marcela. Ihiga mo siya sa mahabang bangko, Crisanto. Gagamutin ko siya. Aray ko, ang sakit! Mabuti na lang humingi ka ng tulong. Kung hindi, baka hindi ka na namin napansin doon. Oo nga, Diyos ko, lantik na aswang yon. Halimaw sa bilis.
Ang mabuti pa magsiuwi na tayo at hayaan na natin ang mag-asawa rito. Kailangan nating bantayan ang mga pamilya natin. At baka bumalik na naman ang gunggong na aswang na yon. Walang patawad sa okasyon. Nag-alisa na sila habang ginagamot ni Rosenda si Marcela. Hindi pa rin nakataka sa paningin ko kung paanong butil-butil ang pawis niya na parabang may ginawa siyang mabigat. Bakit parang pawis na pawis ka naman, mahal? Ang dami kong ginawa rito sa bahay. Kiniskis ko pa yung mga gamit na kaldero at kawali. Hindi pa nga ako tapos at may nakatambak pa sa labas. Kung gusto mo, Rosenda, tutulungan na lang kita pagkatapos mo akong gamutin. Marcela, wag na. Hayaan mo na akong tumulong kapalit ng kabaitan niyo sa akin ngayong araw. At kung pwede, makahingi pa ulit ako ng mga pagkain kasi natapon yung mga ipinadala niyo kanina dahil hinabol ako ng aswang. O sige, total marami pa namang natira dyan. Dito na muna ako, mahal. Magbabawas na rin ako ng mga gawain. Iniwan ko na silang dalawa. Pagkatapos nga siyang gamutin ni Rosenda, tumulong siya sa paglilinis. Kahit pinipigilan na siya ng asawa ko. Simula nung pista na yon, parang nakahanap ng kaibigan si Rosenda kay Marcela. Kaya naman may mga pagkakataong bumibisita ito sa bahay. Lalo na kapag wala silang makain. Kahit papaano, gumaan din naman ang loob ko sa kanya dahil mukha rin naman siyang mabait. Hindi na rin muling nagparamdam ang aswang. At sabi ni Lolo Socorro, baka lumitaw lang ulit yon kapag pista na. Isang taon ang lumipas na normal lang ang takbo ng buhay namin. Hanggang sa sumapit na naman ang fiesta. Pero nung fiesta na yon, ang pinaka hindi ko makakalimutan sa lahat. At hanggang ngayon, binabangungot pa rin ako dahil sa pangyayaring yun. Di ba sabi mo kahit anong gawin ko, mamahalin mo pa rin ako? Oo naman. Bakit mo naman natanong yan? Siyempre mahal kita lalo na't sobrang bait mo. Ibig sabihin kailangan tanggap mo lahat ng gawain ko kahit ano pa yon. Mahal, bakit ba? Natural lang natanggapin kita kasi asawa kita. Kahit minsan matigas ang ulo mo, kahit palagi mo akong pinapagalitan, mahal pa rin kita. Kung ganoon, dapat hindi ka na magreklamo pa sa kahit anong gagawin ko. Ibang-iba ang tingin niya sa akin nung gabing yun. Malamlam ang mga mata, ngunit may kislap na parang nanunuot sa kaluluwa ko. At sobrang lamig. Hindi yun lambing, kundi malamig na paalala na may itinatagong panganib. Ano ba kasing gusto mong sabihin, mahal? Paano kung sabihin ko sa iyong taon-taon, ang ipinapakain ko sa mga bisita ay hindi baboy? Hindi rin baka, kundi karne ng kapwa nila tao. Rosenda, tigilan mo ang biro na yan, ha? Hindi nakakatawa. Hindi ako nagbibiro. Sagutin mo lang. Tatanggapin mo ba ako sa katotohanan yun? Nanigas ang kamay ko habang hawak ang tinidor. Ang sikmura ko, kumulo na parang nais isuka ang kinain sa pag-iisip na baka karne ng tao ang kinakain kong adobo. Sa isip ko, sana biro lang yun. Pero sa paraan ng pagkakasabi niya, walang bahid ng kung anong biro at purong katotohanan lang. Ano ba, Rosenda? Natatakot na ako sa'yo. Hindi nga sabi ako nagbibiro. May pupuntahan tayo. Saan naman? Gabing-gabi na. Huwag ka ng maraming tanong at sundin mo na lang lahat ng inuutos ko sa'yo. Hindi kita maintindihan ngayon, Rosenda. Bakit ganyan ang ikinikilos mo? Pag mahal mo ang isang tao, lahat iintindihin mo tungkol sa kanya. Yan ang sumpaan nating dalawa, hindi ba? Oo, pero ibang bagay na tong sinabi mo sa akin ngayon. Totoo ba yun? Hayaan mong patunayan ko sa iyong totoo ang sinasabi ko. Sumunod ka sa akin kung ayaw mong ikaw ang ihain ko sa kanila ngayong taon. Mula sa ilalim ng aparador, inilabas niya ang halabas. Ang kinang nito sa ilalim ng ilaw, parang patalim na nakatutok sa akin. Nanginginig ang tuhod ko, pero sumunod pa rin ako. Para na akong mababaliw sa mga sinasabi niya nung mga oras na yun. Doon, sa may puno ng mangga, may nakikita ka ba? Sino yan? May tao ba ron?
ang lasinggerong asawa ni Aling Baby. Lagi niya akong binobusohan nung dalaga pa ako. Panahon na siguro para tapusin ko ang pambabastos niya sa akin. Ano sa tingin mo? Mahal, wag. Wag mo naman sabihin na balak mo siyang... Hindi ko na natapos ang sasabihin. Dahan-dahan siyang lumapit sa lasing na pasuray-suray at walang kamalay-malay. Mabilis niyang itinaas ang halabas at itinaga sa lieg ng kawawang lasing. Ni hindi man lang nito nakuhang sumigaw sa ginawa ni Rosenda. Walang pasabi na yun na pala ang huling sandali niya. Tumilapo ng ulo nito. Gumulong sa lupa. Ang katawan nanginginig pa habang umaagos ang dugo sa damuhan. Nanigas ako at hindi makakilos sa nasaksihan. Hindi ako makapaniwala habang tumitingin sa kanya. Diyos ko, Rosenda! Anong ginawa mo? Pinatahimik ko lang ang hayop na yan. Ilang taon niya na akong binabastos. Pero tao siya! Hindi mo siya pwedeng basta! Crisanto, tapos na. Napatay ko na. Ikaw na magbuhat ng katawan niya bago ako magalit sa'yo. Para akong alipin na sunod-sunuran. Parang nawala ang sariling isip ko. Binuhat ko ang mabigat na bangkay. Ramdam ang bigat at amoy ng alak at dugo. Hindi ako makatingin sa ulo na bitbit ni Rosenda na para bang isa yung tropeyo. Doon mo ilibing ang ulo nitong gagong to. Hukayin mo lang yan lupang yan. Mahal, hindi tama to. Maghukay ka at ilibing mo sabi. Kailangan ko ba bang ulit-ulitin yun sa'yo? Sumunod ako. Ang bawat hukay ng pala, kumakalansing sa lupa na para bang wala ng katapusan. Hindi ko magawang tumigil dahil pinanunood ako ni Rosenda habang kaawa-awang nakahandusay sa lupa ang katawan ng lasing. Hanggang sa bumungad sa akin ang mga bungo. Nakahilera pa na tila nakangiti. Hindi ko mabilang kung ilan yun dahil may iba pang nakabaon. Diyos ko, ilang tao na ang napatay mo? Huwag ka nang magtanong. Mas mapapahama ka lang. Niluha ko ang pawis at dugo habang inililibing ang ulo roon. Ang bangkay, iniuwi namin. Bawat akbang pabalik ng bahay, mabigat. Parang dinadala ko rin ang sarili kong kaluluwa papuntang impyerno. Dalhin mo yan sa lamesa sa kusina. Mahal, hindi ko kaya. Huwag mo akong ginagalit, Crisanto. Kahit asawa kita, hindi kita sasantuhin. Ang mga salita niya ay parang kadena sa liig ko. Pinanood ko siya habang kinakatay ang katawan. Bawat hiwa ng malaking kutsilyo, bawat tunog ng butong nababasag, parang musika ng demonyo na hindi ko matakasan. Hindi ko alam kung bakit nabigo akong malaman ang bagay na yun sa kanya nung una pa lang. O marahil naging bulag ako sa pagmamahal ko sa kanya. Ang amoy ng dugo, sumisingaw sa ilong ko. Ang tunog ng kutsilyo, hindi matanggal sa tenga ko. Pilit kong ipinikit ang mga mata. Ngunit kahit sa dilim, nakikita ko pa rin ang pira-pirasong katawan na hinihiwa niya. Rosenda, nagmamakaawa ako. Tigilan na natin to. Tigilan na natin to. Hindi mo na ako mapipigilan. Ito na ang naging buhay ko. Wala kang ibang pagpipilian, kundi samahan ako o mamamatay ka rin katulad ng iba. Nang matapos siya sa ginagawa niya, bigla niyang inusog ang lamesa. Tsaka siya may binuksan sa sahig. Doon ko lang nalaman, may tagong basement pala ang bahay namin. Hindi ko nalaman pati yun. Sobrang galing niyang magtago. Binuksan niya yun at bumaba. Sa ilalim, may malaking frigidaire na umaatungal na sa kalumaan. Ano to? Bakit may ganto ka? Para sa pista, dito ko iniimbak ang karne nila. Demonyo ka, Rosenda! Hindi ko alam kung bakit mo ginagawa to. Simple lang. Masarap kasi sa pakiramdam. Rosenda, hanggang kailan mo gagawin to? Hanggat buhay ako at hindi nahuhuli. Hanggat ipinagdiriwang ang fiesta. Hanggang hindi sila nagsasawa sa pagkain.
Pero mali ito. Mahal. Mahal mo ko, hindi ba? Sabi mo tatanggapin mo ang lahat. Tila nahipnotismo ako sa paraan ng pagkakasabi niya. Hindi na ako nakasagot at natulala na lang. Doon niya inilagay ang piraso ng katawan. Maingat na para bang nag-aayos lang ng karne sa palengke. Napasandal ako sa malamig na pader ng basement. Ang mga kamay ko nanginginig. Ang sikmura ko kumukulo at ang puso ko bumibilis ang tibok. Sa bawat hawak ng asawa ko sa hiniwa niyang karne ng tao, pakiramdam ko, hinihiwa rin ang sarili kong kaluluwa. Ito lang ang pakatandaan mo kay Santo. Sa oras na magsumbong ka at may pagsabihan kang iba, tapos ka rin sa akin. Naiintindihan mo ba ako, mahal? Oo. Oo, mahal ko. Ito ang Aswang Radio. Wow! Oh, Grabe! ay naku. Hindi ko talaga kinaya yung eksena. Simula pa lang, yung pagpatay ni Rosenda parang wala lang sa kanya. Parang nag-aayos lang ng bahay. Tapos biglang may basement pala na punong-puno ng mga sikreto niya. Ang creepy ng pagkakalmado niya, ha? Nakakatindig balahibo. Nangingilabot ako, grabe. Totoo, tapos nung bumaba sila sa basement, boy, biglang nag-iba yung aura, no? Oo. Para talaga siyang horror movie, lalo na nung sinabi niya na sa frigidaire niya nilalagay yung mga biktima niya. Eh, yung frigidaire pa lang na umaatungal, boy, nakakatakot na tapos malalaman mo kung ano talaga laman nun. Naku, mas lalo ka talagang matatakot nun eh. At saka yung reaction ni Crisanto nung tawagin niyang demonyo si Rosenda, gets na gets ko siya eh. Sino bang hindi? Oo. Pero ang galing din kasi ni Rosenda magpaikot eh. Yung linya niya na, mahal, mahal mo ko, di ba? Para siyang inosente. Pero ang bigat-bigat ng dating. Parang pinalabas pa niya na kasalanan ni Crisanto na hindi siya matanggap. Oo po, yun na nga, parang na-brainwash. Si Crisanto, no? Ginamit pa yung idea ng pag-ibig laban sa kanya. Tatanggapin mo lahat, ganun. Ibang klase yung linya na yun, no? Ang sakit kasi habang nagsasalita siya, kitang-kita mo na nalunod na si Crisanto sa takot. Hindi na siya makagalaw po. Tapos si Rosenda, parang chill lang siya na inaayos yung mga parte ng katawan. Nakakaloka talaga. Parang yung mismong pagmamahal naging tali para hindi makatakas si Crisanto. Kaya ang sakit at ang bigat ng twist. Hindi lang aswang ang kalaban, pati na rin yung sariling damdamin at pangako. Dahil dyan po, gusto ko na talaga malaman kung ano mangyayari pagkatapos ng eksenang to. Ano nga kaya? Alamin na natin po eh. Aswang Radio. Dumating ang araw ng pista. Maaga pa lang, puno na ang bahay namin ng mga tao. Kahit saan ako tumingin, may kumakain at may nagkukwentuhan. Pero ako, hindi maalis ang malamig na pakiramdam ko sa dibdib tuwing napapatingin ako sa asawa ko. Maganda siya sa paningin ng lahat. Magiliw, parang walang bahid ng kadiliman. Ngunit sa akin, iba na ang tingin ko. May takot na laging nakasiksik sa loob ko. Takot na mula sa mga salitang binitiwan niya noon at sa mga nakikita kong hindi normal sa kanya. Ang mga bisitang dumating, parang hindi alintana ang lahat. Ang mahalaga sa kanila, makakain sila at makapagsaya sa pista. Habang naglalagay ng mga plato, naririnig kong nag-uusap sina Aling Puring at Aling Baby. Ay, baby. Hindi pa rin ba dumarating yung asawa mo? Hindi mo ba siya inimbita rito? Ikaw naman kasi wala ka naman kasing kasweet-sweetan dyan sa katawan mo kaya laging naglalasing si Roberto. Bakit ko pa isasama yun dito? Eh nung huli siyang umuwi, nagtalo kami na sobra. Pinalayas ko nga yun eh. At hanggang ngayon, hindi pa rin umuuwi. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Kung naglagalag man siya, problema niya na yon.
Nako, baka kung ano nang nangyari doon. Wala ka bang pag-aalala kahit kaunti man lang? Wala, bahala siya. Ang alam ko lang, ngayong araw na to, kakain ako ng masarap dito kina Rosenda. Basta, wala akong iniisip na asawa. Kung saan siya naroroon, wala na akong pakialam. Napatingin ako kay Aling Baby. Hindi niya alam ang kinakain niyang ulam sa plato ay mismong laman ng asawa niyang pinalayas. Para akong sinakal ng hangin sa pagkakaisip nun, ngunit hindi ako makapagsalita. Isa akong takas na bilanggo sa sarili kong tahanan. Dumating si Marcela, kasama ang pamilya niya. Isang mag-asawang matanda at 3 kapatid pa niya. Tahimik silang pumasok, halos hindi makatingin sa mga tao. Nakapaling lang ang mga mata nila sa lamesa, sa pagkain, na para bang yun lamang ang dahilan ng pagpunta nila. Hindi sila nagsalita. Tanging si Marcela lang ang nagpakita ng ngiti. Salamat, Rosenda, sa paanyaya sa amin ng pamilya ko. Ang laki ng naitulong mo sa amin. Walang anuman. Kumain kayo ng marami. Fiesta ngayon, dapat mabusog kayo. Tahimik ang buong pamilya niya. Sa halip na makisama sa kasiyahan, parang lumilihi sila. Nakaupo sa isang sulok, walang pakialam sa paligid. Hindi ko alam kung hiya ba o may iba silang dahilan. Napansin kong tinitigan sila ni Lolo Socorro mula sa kabilang mesa. Crisanto, parang nakita ko ng matandang lalaki na yan dati pa. Pero hindi ko matandaan kung saan at kailan. Sigurado ka, Lu? Baka nagkakamali ka lang. Hindi. May kung anong pamilyar sa kanya. Parang may alaala na pilit bumabalik. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit nakita ko ang titig niya. Hindi basta titig ng pagkilala, kundi titig ng paghihinala. Tila may bigat ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Samantala, abala si Rosenda. Sa bawat kilos niya, parang perpektong larawan ng isang mabuting babae. Halos lahat ng mga bisita hindi mapigilang humanga sa kanya. Rosenda, ikaw ang tunay na diwa ng pista. Kung wala ka, kulang ang okasyon. Ay nako, wag niyo naman akong purihin ng ganyan. Basta masaya kayong lahat, masaya na rin ako. Lumingon siya sa akin at sa isang iglap, nakita ko ang mga matang matalim na tumingin. Para bang pinapaalala niyang huwag akong magsasalita ng kahit anong bagay na ikasisira niya. Ngunit hindi ko napigilan ang sarili ko. Napasingit ako ng salita. Abawo nga. Kung wala ka, kulang talaga ang okasyon. Kulang at marahil mas tahimik. Tatahimik talaga dahil hindi magiging masaya. Tahimik at maayos. Saglit na tumigil ang tawanan sa lamesa. Hindi halata sa mga bisita, ngunit ramdam kong tumalim ang titig ni Rosenda sa akin. Ang ngiti sa labi niya nanatili, ngunit ang mga mata niya nagbabanta. Napayuko ako, kunwari abala sa pagkain, pero ramdam kong sa ilalim ng lamesa parang may mahigpit na hawak ang kanyang anino sa akin. Aba, Crisanto, parang may pasaring ka pa ha. Ay hayaan mo na. Baka gutom lang yan kaya nagiging matalim ang mga salita. Kumain ka kaya? Oo nga. Kapag gutom kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig. Sa kabilang dulo ng mesa, narinig ko ang tinig ni Marcela. Hindi siya nakatingin kay Rosenda, kundi nakatuon ang mga mata sa mangkok ng karne na nasa harap niya. Ang sarap talaga ng karne. Alam mong hindi galing sa palengke. Natigilan ako. Ang boses niyo ay banayad, pero may lalim. Hindi yan basta papuri. Para bang may gusto siyang malaman. Napatingin ako kay Rosenda, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ngumiti lang siya, mahinhin, at nagpatuloy sa pagsasandok ng pagkain.
Basta masarap, yun ang mahalaga. Huwag niyo nang isipin kung saan galing. Basta't lahat kayo mabubusog. Oo nga, pero ibang klase ang lasa. Hindi basta matutularan ng kahit na sino. Tahimik ang iba. Wala silang napansin sa sinabi ni Marcela. Pero ako, ramdam kong may laman ang bawat salita niya. Parang siya lang at ako ang nagkakaintindihan sa pinapahiwatig niya, na alam niya kung saan galing ang karne. Dumating ang gabi, matapos ang pista. Ang buong baryo, tahimik na. Tila napagod sa maghapon ng kasiyahan. Ngunit sa loob ng bahay namin, hindi katahimikan ang nangingibabaw, kundi bangayan. Ang iniwan kong pasaring sa mesa, hindi niya makalimutan. Bakit kailangan mo sabihin yun sa harap ng lahat, Crisanto? Akala mo ba hindi ko narinig ang pag-uuyam mo? Hindi ako nangaasar, Rosenda. Totoo naman ang sinabi ko. Kung wala ka, baka mas tahimikan lahat. Tahimik? Anong ibig mong sabihin, ha? Na mas mabuti pang nawala ako? Hindi ganoon. Pero kailangan mong maintindihan, hindi lahat ng ginagawa mo kaya kong tanggapin. Lalo na yung mga bagay na hindi na maipaliwanag. At ngayon natatakot ka na sa akin. Oo, natatakot ako. Dahil dati kilala kita. Pero iba na ang nakikita ko sa iyo ngayon. Umiling siya. Halatang hindi niya matanggap ang sinasabi ko. Ang mga mata niya'y nanlilisik, ngunit nananatili siyang kontrolado. Binalik niya ang atensyon sa mga pinggang nasa mesa. Kumikilos na para bang nais niyang takpan ng gawa ang lahat ng emosyon. Ngunit ang tensyon, hindi na nawala hanggang sa dumating ang 12:00. Napabalikwas si Rosenda nang may kumatok sa pinto. Mabilis siyang tumayo mula sa higaan. Ako na may napatigil. Nanlamig ang buong katawan. Ang katok na yon, masyadong mabigat. Rosenda, huwag mong pagbubuksan. Narinig mo na kay Lolo Socorro, kapag may kumakatok ng ganitong oras, aswang yun. Wala akong kinatatakutan, Crisanto. Kaya ko nga pumatay ng tao. Aswang pa kaya? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Yung nasa labas ng pinto o yung mismong asawa kong nagsabing kaya niyang pumatay. Pinilit kong hawakan ang braso niya at pigilan siya, ngunit tinawi niya ako. Nang buksan niya ang pinto, bumungad si Marcela. Nakangiti, ngunit hindi yun inosenteng ngiti. Ngising may laman, parang tagumpay. Pumasok siya nang walang paanyaya. Ang yabang niya'y lantad sa bawat hakbang. Alam kong gabi na, Rosenda, pero hindi na ako makapaghintay. May mahalaga akong gustong sabihin sa'yo. At ano naman yun? Hindi naman kita inimbitahang bumalik dito. Hindi ko na kailangan ng paanyaya. Ang dala ko, higit pa sa kahit anong paanyaya. May alok ako sa'yo. Naupo siya sa bangko na para bang siya ang may-ari ng bahay. Ang mga mata niya'y kumikislap. Hindi ko alam kung tukso o pananakot ang hatid. Bakit hindi ka sumama sa amin, Rosenda? Alam kong kaya mong gawin. Magaling ka. Hindi lang sa pagluluto, kundi sa bagay na hindi inaamin sa marami. Ang talento mo, nasasayang lang dito. Sa inyo? Ano bang ibig mong sabihin? Sino ba talaga kayo? Sa iglap na yon, nagbago ang anyo ni Marcela. Ang mga mata niya'y namula, ang pangil niya'y humaba, at ang mga kuko'y tila bakal na handang bumaon sa laman. Ang hininga niya, mainit at mabigat. Kumalat sa buong silid at tumalo ang kakaibang amoy na malansa. Napatras ako at halos matumba. Diyos ko! Hindi. Ibig sabihin, ikaw? Ang lahat ng piraso biglang nagkabit-kabit. Naalala ko ang gabing hinabol namin ang aswang sa bubungan. Ang pulang mga mata, ang mabilis na galaw, at ang pagsigaw ni Marcela ng tulong matapos biglang maglaho ang nilalang. Ibig sabihin,
Ikaw yung aswang na hinahabol namin nung gabi. At nagpanggap ka lang na biktima. Matalino ka rin pala. Oo, ako yon. At ginawa ko lang yon para makalapit kay Rosenda. Siya talagang pakay ko. Ako? Bakit ako? Nung unang beses kong natikman ang luto mo, alam ko na kaagad, ang aswang, hindi mo maloloko. Kilala namin ang lasa ng totoong karne ng tao. At ikaw, Rosenda, natagpuan mo ang perpektong paraan para pagsamahin ang dalawang mundo, ang tao at ang halimaw. Rosenda, hindi mo kailangan makinig sa kanya. Tumahimik ka na lang, Crisanto. Hindi ka kasali rito dahil sunod-sunurang asawa ka lang naman. Wala kang alam sa lakas na kaya namin ibigay. Hindi mo rin maiintindihan. At ano naman ang mapapala ko kung sasama ako sa inyo? Lahat. Lakas na hindi natitinag. Kapangyarihang hindi kayang pantayan ng tao. Hindi ka na kailanman matatakot. Sa halip, ikaw ang katatakutan. Kaya ano, Rosenda, sasama ka ba sa amin? O mananatili ka sa tabi ng isang lalaking duwag at takot at walang ibang kayang gawin? Hindi ko alam kung ano ang isasagot niya. Ngunit alam kong ang susunod na salita ni Rosenda, yon ang magtatakda ng kapalaran naming tatlo. At sa gabing yon, habang kumakabog ang dibdib ko, naramdaman kong wala na akong hawak na kahit anong kontrol. Walang kumurap sa pagitan ni na Rosenda at Marcela. Ang ilaw ay nagpatay-sindi at ang mga anino nila'y nagbanggaan sa dingding. Parang dalawang halimaw na nagbabantang sumabog sa gitna ng katahimikan. Ako na may nananatili sa gilid at hindi makagalaw. Hindi ko kailangan na samahan ninyo mga halimaw, Marcela. Hindi ako katulad niyo. Kung iniisip mong may aalok kang higit pa sa kaya kong gawin, nagkakamali ka. Nagkakamali ka rin, Rosenda. Hindi lahat ng laban ay kayang tapusin ang sariling kamay. Lalo na kung darating ang panahon na ikaw mismo ang babalikan ng mga pinatay mo. Kapag kasama ka namin, may proteksyon ka. Hindi ka kailanman mababalikan. Hindi ka matatalo. Proteksyon? Hindi ko kailangan yan. Ako mismo ang panganib. Hindi mo pa yata alam kung gaano kalala ang kaya kong gawin. Naramdaman ko ang lamig sa bawat salita ng asawa ko. Para siyang hindi tao, kundi isang halimaw na walang pakundangan sa buhay ng iba. Ngunit lalo lang natuwa si Marcela na tila lalong nahuhumaling sa tapang niya. Gusto kong sagot mo. Pero isipin mo, hindi lang proteksyon ang alok ko. Yaman, kapangyarihan, lahat ng tao ay luluhod sa'yo. Sa halip na magtago sa ilalim ng maskara ng isang mabuting asawa, magiging reyna ka ng gabi. Isang pangalan na kinakatakutan, ngunit iginagalang. Yaman? Kapangyarihan? Hindi ba't hawak ko na yun? Tingnan mo ang paligid mo, Marcela. Lahat sila dumadayo sa mesa ko. Lahat sila kinakain ang hinahain ko na walang tanong. Sa bawat plato, hawak ko ang buhay nila. Wala akong kailangang samahan para maging higit pa rito. Rosenda, Hindi niya ako tinitingnan. Para bang boses ko'y wala sa silid. Ang atensyon niya'y nakapako kay Marcela, na ngayon ay bahagyang nakasimangot. Parang hindi makapaniwala na may tatanggi sa kanya. Hindi mo naiintindihan. Kapag umatras ka sa alok ko, hindi ka lang basta tumatanggi sa akin. Tumatanggi ka sa lahi ko. At kapag nangyari yan, magiging kalaban ka namin. At ano ngayon kung maging kalaban niyo ako? Mas gusto ko pa yon. Ang malaman na hindi ako naikisawsaw sa bulok niyong samahan. Ang tanging pinapakita lang sa akin ng alok mo, Marcela, ay kahinaan niyo. Kung totoo ang malakas kayo, hindi niyo na sana kailangan maghanap ng kakampi. Umigting ang tensyon. Para bang kumapal ang hangin sa loob ng bahay. Bawat paghingay may kasamang dagok. Ramdam ko ang init na nagmumula sa dalawang babae. Kaya mong sabihin yan dahil hindi mo pa nakikita ang galit ng lahi namin. Hindi mo pa alam kung gaano kabilis ang pwedeng maglaho ang lahat ng meron ka. Anong gagawin mo kapag dumating ang gabi na ikaw ang nasa listahan ng alay? Kapag dumating yun, ako mag-aalay. Pero hindi ako. Ikaw mismo. Nanlamig ang kalamnan ko.
Ang paraan ng pagkakasabi ni Rosenda, hindi pananakot, kundi pangako. Isang boses na puno ng katiyakan, na parang hindi siya matitinag ng kahit anong bantang haharapin niya. Si Marcela, sa unang pagkakataon, naputol ang ngiti. Pinalitan ito ng pagkuyom ng panga, tanda ng puot na umuusbong sa dibdib niya. Hindi mo alam ang pinapasok mo, Rosenda. Kapag nilabanan mo kami, lahat ng kakampi mo mawawala. Pati ang lalaking mahal mo. Huwag mo siyang idamay. Wala siyang kinalaman sa laban natin. Kung gusto mo ng alay, maghanap ka. Huwag mo akong itulak sa samahan niyo. Dahil hindi ako kailanman luluhod sa inyo. Halos madurog ang dibdib ko sa narinig ko. Ang asawa kong kinatatakutan ko, siya ring nagtatanggol sa akin. Ngunit hindi para sa pagmamahal, kundi dahil ayaw niyang may ibang humawak ng kapangyarihan sa paligid niya. Isang uri ng pagkataong hindi ko lubos maintindihan. Sawa na ako sa kayabangan mo. Wala kang alam sa tunay na gutom na bumabalot sa amin taon-taon. Lahat ng ito, hindi laro, Rosenda. At kung hindi ka sasama, sisiguraduhin kong ikaw ang unang mawawala ngayong pista. Subukan mo. Sa iglap na yon, parang nagdilim ang buong paligid. Si Rosenda, hawak ang kutsilyo niya. Galit at matigas ang titig. Si Marcela, nakangisi. Kumikislap ang mga kuko at ang pangil niya'y tila sabik na bumaon. Ako'y nakapako sa gilid. Hindi makakilos. Pinapanood ang gabing yon na naging impyerno. Lumapit ka, Marcela. Subukan mo kung hanggang saan ang kaya mo. Matapang ka pa rin kahit nanginginig. Pero nakikita ko na mahina ka lang talaga. Sumugod si Marcela. Ang mga kuko'y dumiretso sa mukha ni Rosenda. Pero nagawa niyang yumuko at itarak ang kutsilyo sa tagiliran. Umungol ang aswang. Bumagsak sa mesa. Pero agad ding bumawi. Akala mo, sapat na yan? Kung hindi ka makakatama, uulit lang ko ng saksak sa'yo. Mabilis na sinunggaban ni Marcela ang buhok ng asawa ko at ibinangga ang ulo niya sa dingding. Pumutok ang noo nito at dumugo at ang kutsilyo'y muntik nang mabitawan. Sumugod si Rosenda, desperado, at sinaksak ulit. Pero naharang ng braso ni Marcela. Kumalmot siya. 3 malalalim na hiwa sa dibdib ng asawa ko. Diyos ko. Napaatras si Rosenda. Hawak ang dibdib na duguan. Ang hininga niya'y mabigat at ang mga mata'y puno ng galit ngunit unti-unting nauupos. Sumugod ulit si Marcela at sa pagkakataong yun, bumaon ang mga pangil niya sa balikat. Lasa ng dugo ng taong ubos na ang tapang. Pilit itinulak ni Rosenda ang ulo ng halimaw. Gamit ang natitirang lakas, sinundot niya ng siko ang panga ni Marcela. Kumalas ito sandali, ngunit muling humawak at itinulak siya sa sahig. Hindi! Hindi ako titigil! Titigil ka rin. Titingalain mo ko bilang huling tanawin. Sinubukan ni Rosenda abutin ang kutsilyong tumilapon sa sahig. Inunahan siya ni Marcela. Tinadyakan ng kamay at narinig ko ang buto na parang nabali. Napasigaw siya. Bumalot sa buong bahay ang tinig niya. Rosenda! Ang asawa kong walang kinatatakutan, ngayon nakahandusay, nangiginig, duguan. Si Marcela'y nakaluhod sa ibabaw niya. Mga kuko'y nakahanda ng ibaon. Ang mukha ni Rosenda'y puno ng dugo. Ang mata'y hindi na malamig, kundi puno ng takot. Crisanto, tulungan mo ako! Naririnig mo ba? Ang babaeng walang takot, ngayon nangihingi na ng tulong. Ang sarap pakinggan. Crisanto, dali kunin mo ang kutsilyo! Hindi ko kaya. Kaya mo! Gawin mo para sa akin! Nilabanan ko ang takot at gumapang palapit. Ang kutsilyo'y nasa sahig.
Malapit sa paa ko. Inabot ko to habang nanginginig ang kamay. Si Marcela ay lumingon sa akin. Nakangisi. Ang mga mata'y nagbabaga. Subukan mo, Crisanto, kung kaya mo. Nanginginig akong humawak sa kutsilyo. Pinilit kong itaas ang kamay, ngunit nanigas ako. Crisanto, ngayon na! Tumalon si Marcela. Handang tapusin siya, ngunit pinilit kong kumilos. Hinawakan ko ang balikat ni Marcela at itinarak ang kutsilyo sa gilid ng tiyan ni Marcela. Bumulwak ang dugo. Umatras siya at umungol ng malakas. Hindi pa ako tapos. Ngunit hindi siya bumagsak ng tuluyan. Nakatayo pa rin, sugatan, nanginginig, pero nakangisi. Si Rosenda, halos hindi na makatayo, nanginginig habang nakatingin sa akin. Crisanto, Ang dilim ay parang usok na bumalot sa buong bahay. Hawak ko pa rin ang kutsilyo. Hindi na alam kung alin ang mas malala. Ang aswang sa harap ko o ang halimaw na asawa ko. Crisanto, matatapos ka rin kahit anong gawin mo. tapusin mo na siya. Huwag ka titigilan at hindi mo siya napapatay. Ang boses ni Rosenda ay basag, puno ng takot. At noon lang siya naging ganun. Ang kutsilyo sa kamay ko'y mabigat. Nanginginig ang palad ko. Ngunit hindi na ako pwedeng umatras. Sumugod si Marcela at ang mga kuko'y kumislap sa ilaw. Sumalubong ako. Itinarak ko ulit ang kutsilyo sa kanyang tiyan. Bumaon yun at ang sigaw niya'y umalingaw sa buong bahay. Pilit niyang inabot ang leeg ko, ngunit ibinaon ko palalo hanggang sa lumabas sa likod ang talim. Hinila ko pababa, punit ang laman, at bumulwak ang dugo. Si Marcel ay napaluhod. Ang mga kamay niya ay nagkikislot. Ngunit mabilis ko siyang inundayan ulit ng 3 pang saksak. Sa huli, bumagsak siya. Nangingisay, at ang kanyang mga matay nanlabo. Crisanto, salamat. Buhay pa ako dahil sa'yo. Mahal mo talaga ako. Napatingin ako sa kanya, ngunit bigla akong naramdaman ang bigat ng lahat. Ang mga gabi ng takot, ng banta, ng mga salitang paulit-ulit niyang binibigkas, na kaya niyang pumatay ng tao, na wala siyang kinatatakutan. Ang halimaw na si Marcela ay wala na, ngunit ang halimaw sa buhay ko'y nakahandusay pa rin, nakangiti sa akin. Hindi na kita kayang makasama. Anong ibig mong sabihin? Lumapit ako. Ang mga mata niya'y lumaki. Unti-unting nakaramdam ng takot. Inangat ko ang kutsilyo. Mabigat, mainit pa sa dugo ng aswang. Crisanto, ako ang asawa mo. Ngunit naaalala ko ang gabi ng banta niya, ang basement, ang mga bangkay na siya mismo ang nagtago. Hindi siya biktima, hindi siya inosente. Isa siyang halimaw na matagal ko nang kinakasama. Ikaw ang tunay na halimaw. Inundayan ko siya ng saksak sa dibdib. Ang sigaw niya'y umalingaw-ngaw. Masakit, galit, puno ng pagkabigla. Crisanto! Ang katawan niya'y bumagsak at hindi na gumalaw. Ang dugo'y kumalat, umagos kasama ng dugo ni Marcela. Sa wakas, may katahimikan. Ngunit hindi ginhawa ang dumating. Galit, takot, pagkamuhi. Lahat yun ay nanatili sa dibdib ko. Padiling araw na nun, nakaupo pa rin ako sa sahig at tulala. Hawak pa rin ang kutsilyo na ngayon ay wala ng saysay. Sa paligid, amoy panis na dugo at laman. 2 ang bangkay sa harap ko. Si Marcela, ang aswang na matagal nang gumagala tuwing pista. At si Rosenda, ang asawa kong kinatatakutan ko
ngunit ako mismo ang tumapos. Ang katahimikan ay nilamon ng tulo ng dugo mula sa mesa. Crisanto, buksan mo tong pinto. Alam naming nandiyan ka. May narinig kami sigaw, Crisanto! Dahan-dahan akong tumayo. Parang lumulutang. Binuksan ko ang pinto. Sa harap ko, nandoon si Aling Puring, si Aling Baby, at si Lolo Socorro. Napatakip agad sila ng ilong. Halos maduwal sa amoy na sumambulat mula sa loob. Diyos ko, Crisanto! Ano to? Maria Santissima! Rosenda! Lahat ng ito, gawa ng asawa ko. Hindi siya simpleng babae. Matagal na siyang pumapatay. Ang ibang mga nawawala tuwing pista, siya ang dahilan. Ano? Ibig mong sabihin, ang asawa ko, ang nawawala kong asawa, pinatay rin ba niya? Oo, hindi mo na siya makikita. Kasi ginawa siyang handa. Pinakain niya sa inyo. Pinakain niya sa lahat. Hayop siya! Hayop kay dalawa! Pinakain niyo sa akin laman ng asawa ko! Kaya pala iba ang lasa. Kaya pala lagi kakaiba ang karne ni Rosenda. Aswang at mamamatay tao pala ang kalaban natin. Napaatras ako habang papalapit sila. Si Aling Bebe nanginginig sa galit. Halos sugurin ako. Crisanto! Alam mo palang lahat at itinago mo! Hindi ko kaya labanan siya noon. Takot ako. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas. Ngayon lang natapos ang impyerno ko. Ngunit hindi nakinig si Aling Baby. Umiiyak siya. Halos mabaliw sa galit at pagkasuklam. Si Aling Puring nanlalambot. Halos mahulog sa upuan. Si Lolo Socorro, tahimik. Pero ang mga matay naglalagablab. Hindi sapat ang paliwanag mo. Nasa dugo mo rin ang kasalanan. Kung kailangan niyo akong parusahan, tatanggapin ko. Basta tandaan niyo, siya ang gumawa ng lahat. Ako lang ang tumapos. Ang bahay ay naging kulungan ng mga sigaw, luha at pagkasuklam. Sa wakas, nailantad na ang lahat ng sikreto ni Rosenda. At ako, si Crisanto, nakaligtas nga pero hindi kailanman makakalaya. Dumating ang umaga na inaasahan ko na. Ang bahay ay pinasok ng mga pulis matapos magulat ang mga kapitbahay. Wala nang saysay ang pagtatago. Nakaposas ako at habang inilalabas sa pintuan, ramdam ko ang bigat ng mga matang nakatingin. Galit, pagkasuklam at awa na halong pagtataka. Hindi na ako tumutol. Alam kong tapos na. Ang mga bangkay ni na Marcela at Rosenda ay inilabas mula sa loob. Tinakpan ng puting tela. Ang mga kapitbahay, nagsisigawan, nagsusuka at nagdadasal. Ang ingay nila ay parang ulan ng batong bumabagsak sa balikat ko. Sa presinto, tinanong ako ng mga pulis. Wala akong itinago. Inamin ko ang lahat kung paano pinatay ni Rosenda ang mga nawawala tuwing pista. Kung paano niya itinago ang mga katawan at kung paano niya iniluto ang laman para ipakain sa lahat. Hindi ko na inilihim ang katotohanang matagal ko na ring alam. Ngunit pinili kong manahimik dahil sa takot. At inamin ko rin, sa bandang huli, ako mismo ang tumapos sa buhay niya. Habang sinusulat ng investigador ang salaysay ko, para bang bawat titik ay sugat na binubuksan muli. Ang bigat ng konsensya, mas mabigat pa kaysa sa posas na nakapulupot sa kamay ko. Sa kulungan, doon ko lang naramdaman ang tunay na katahimikan. Walang halimaw na kumakatok. Walang Rosenda na nagbabanta. Ako lang at ang sarili kong multo.
Paulit-ulit kong naaalala ang mukha ng mga taong pinakain ni Rosenda. Lalo na si Aling Baby. Ang sigaw niya noong malaman ang lahat ay parang sumpang nakatatak na sa pandinig ko. Ang pagsuko ko'y hindi na makabubuhay sa mga pinatay. Ang kaya lang nitong gawin ay tapusin ang kasaysayan ng dugo na nagsimula sa sariling bahay ko. Ako'y isa ng bilanggo ng kulungan at ng konsensya. Ngunit kahit paano may liwanag. Wala nang halimaw na nagkukubli sa bahay tuwing pista. At kahit ako'y mamamatay sa likod ng rehas, alam kong yun ang tanging paraan para wakasan ang impyerno. Yan po ang kwento ng kaibigan ko. Hanggang ngayon nanginginig pa rin ako tuwing binabalikan ko ang lahat ng kwento niya sa akin. Kung paano nagsimula sa simpleng pagdiriwang ng pista at nauwi sa bangungot ng dugo, sigaw at pagtataksil. Nakita ko kung paano niya dinala ang bigat ng sikreto. Kung paano kinain siya ng takot hanggang sa siya mismo ang napilitang humawak ng kutsilyo laban sa 2 halimaw sa buhay niya. Ang aswang na si Marcela at ang asawa niyang si Rosenda. Marami sa atin ang iniisip na ang halimaw ay nasa dilim. Kumakatok sa gabi. May pangil at kuko. Pero kung tutuusin, may mga halimaw na mas malapit kaysa akala natin. Mga halimaw na nakikisalo sa hapag. Mga halimaw na minamahal at pinagsisilbihan. Doon natuto si Crisanto at doon din ako natuto. Walang nakaliligtas sa katotohanan. Ang pananakit ay hindi proteksyon. Ito'y kapintasan na lalong naglalapit sa atin sa kapahamakan. Kung sana noon pa siya nagsalita, baka may mga buhay na nailigtas. Pero ang huli ay huli na. Ngayon, nakakulong siya. Binabayaran ng kasalanan. Hindi lang sa mga pinatay ni Rosenda, kundi sa lahat ng taong pinakain ng laman. Sa lahat ng sigaw na hindi niya pinansin. At sa lahat ng gabi ng pista na naging libing. Sa bawat baryo marahil, may mga kwentong kagaya o nalalapit dito. Isang alaala na dapat nating pag-ingatan. Isang babala na hindi dapat baliwalain. Dahil minsan, hindi aswang ang dapat katakutan. Minsan, sila'y nakatira sa tabi mo. Nakahawak sa kamay mo at nakahalik sa pisngi mo bago matulog. Kaya kung may kumatok man sa pintuan ninyo sa susunod na pista, mag-isip kayo. Baka hindi lahat ng nakangiti ay kaibigan. Baka hindi lahat ng handa ay para sa selebrasyon. At baka ang tunay na halimaw, matagal mo nang pinapasok sa bahay mo. Bago ko po ito tapusin, gusto ko pong magtanong sa inyo kung mapili man ang kwentong ito. Kung kayo po si Crisanto at nasa harap nyo ang isang mamamatay tao at isang aswang na nagpapatayan, mamimili ka ba ng kakampihan? Sino? At bakit? O tulad ng kaibigan ko, parehas mo silang tatapusin. Sana po masagot nyo ako sa comment section dahil magbabasa ako. Maraming salamat. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Alam mo, Pao, hanggang ngayon hindi pa rin ako makaget over sa kwento ni Dexter tungkol kay Crisanto, kay Rosenda at syempre kay Marcela na aswang. Hindi lang basta horror story to eh. Oh. Para sa akin, parang isang matinding pagsubok ng tao kung hanggang saan ang kaya niyang tiisin. At kung anong pipiliin niya kapag ang 2 pinakamasamang nilalang sa paligid niya ay nasa harap niya na mismo. Tama ka dyan, Poy. Ang bigat ng kwento kasi hindi lang takutan ang dala nito, no? Ang totoong horror dito, yung Poy, yung realization na minsan, mas nakakatakot pa pala ang tao kaysa sa halimaw. Yung asawa mo mismo na inaakala mong mabait, mapagmahal, yung palang may madilim na sekreto. Isipin mo ha, Poy, si Rosenda sa umpisa parang epitome ng ideal wife. Wow. Maalaga, alam mo yun, mabait, tas magaling magluto. Ako nga, hindi ako marunong magluto eh.
Tapos generous, di ba, sa mga kapitbahay. Pero sa ilalim pala ng lahat ng yun, mamamatay tao pala siya. Oo, Pao. Doon pa lang sa part na sinabi ni Rosenda na huwag nyo nang hanapin, wala na rin kayong makikita. Grabe! Tumindig ang balahibo ko. Kasi parang double meaning eh. Sa surface, parang nagsasabi lang siya ng practical truth na wala na, patay na yan. Oh, true. Pero sa loob-loob mo, ramdam mong may alam siya eh. Parang guilty knowledge. Kaya yun ang pinakatumatak na eksena sa akin. Ako naman, Poy, ibang eksena talagang hindi ko makakalimutan. Yung mismong confrontation, yung huling parte, na nasa harap na ni Crisanto ang asawa niyang mamamatay tao. Yes. At si Marcela na aswang. Imagine the tension. Sa isang banda, asawa mo, Poy, mahal mo, alam mo yun, kabiyak mo. Sa kabila naman, isang halimaw na alam mong totoo. Isang panganib na matagal nang pinagbumula ng takot sa baryo, tapos ikaw nasa gitna. Sinong kakampihan mo? Anong pipiliin mong gawin? Doon na pumasok ang pinakamahirap na tanong eh. Kasi kung ako si Crisanto, Pao, honestly, hindi ko alam kung may lakas ako ng loob Oo. para gawin ang ginawa niya Ano yun? na parehong tapusin ang dalawang halimaw. Grabe ang bigat nun. Oo, pero kung iisipin mo, yun din ang pinaka-practical, no? At pinaka-matinong choice, Poy. Kasi kung kumampi siya sa asawa niyang mamamatay tao, parang pipikit na lang siya sa kasamaan, parang ganun yung mangyayari. Parang accessory na rin siya sa krimen. Yes. Kung kakampi naman siya sa aswang, paano niya ipapaliwanag sa sarili niya na pinili niyang maniwala at magtiwala sa isang halimaw na literal na pumapatay ng inosente? Either way, talo siya, Poy. Kaya ang ginawa niyang desisyon na parehas na lang tapusin. Para sa akin, yun ang ultimate sacrifice talaga. Ay, totoo. Kasi hindi lang niya tinapos ang buhay ng asawa niya eh, at ng aswang. Tinapos niya rin yung ilusyon. Tinapos niya yung pagpapanggap, yung paniniwala na kaya niyang mabuhay ng normal sa tabi ng isang mamamatay tao. Tama. And at the same time, tinapos niya yung banta ng halimaw. Parang siya na mismo yung humawak ng hustisya sa kamay niya, kahit alam niyang may kapalit yun, sa kulungan. At doon, Poy, pumapasok ang realization ko. Minsan, sa buhay talaga, may mga sitwasyon na kahit anong piliin mo, masasaktan ka. Yung kahit alin, ito man o itong isa, pareho lang. Kahit saan ka pumwesto, may mawawala, may masasakripisyo. Ang tanong na lang, ano yung pipiliin mong isakripisyo para makapamuhay ang iba? Para sa akin ang aral dito, Poy, mas mabuti nang magsakripisyo ka ng isa o kahit dalawa. Basta masagip mo yung mas nakararami. Uy, ang ganda nun ah. Mm-mm. Kasi kung titingnan natin, parang kwento rin to ng accountability. Wow, may accountability. Diba? May English na. Si Crisanto, hindi siya nagtago, hindi siya nag-imbento ng kwento. Inamin niya sa pulis ang ginawa niya Tama. at tinanggap niya ang parusa. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam niyang yun ang tama. Exactly. At alam mo ba, habang nagre-recall ako ng kwento, Poy, na-realize ko rin ang pinaka-memorable maliban sa horror elements ay yung pakiramdam na what if ako yung nasa posisyon niya. Kaya sakto yung tanong din ni Dexter no? Oo nga, Pao. Eto nga, Dexter asked us, kung kayo po si Crisanto at nasa harap nyo ang isang mamamatay tao at isang aswang na nagpapatayan, mamimili ka ba ng kakampihan? Sino at bakit? O tulad ng kaibigan ko, parehas mo silang tatapusin? Ako muna sasagot, Poy, ha? Honestly, kung ako man si Crisanto, hindi ko kakampihan ng kahit sino. Pareho kong tatapusin, Poy. Kasi para sa akin, parehong threat sa buhay ng iba eh. Parehong walang lugar sa mundo ng mga inosenteng tao. Mahirap, oo. Siguro masakit at nakakatroma, lalo na't asawa mo pa yung isa. Pero kung hindi mo kasi gagawin, baka mas marami pang mamatay. So, yes, pipiliin kong gawin ang ginawa ni Crisanto, Poy. Ako naman, medyo naiiba. Sige nga, ano? Kung tatanungin ako, siguro sa unang instinct, kakampi muna ako sa asawa ko. Tama ka naman doon. Hindi dahil sang-ayon ako sa ginawa niya, pero dahil instinct ng tao na protektahan ng taong mahal mo. Tama. Pero habang tumatagal ang laban, habang nakikita ko yung totoo, baka doon na ako magising. At sa bandang huli, gagawin ko rin yung ginawa ni Crisanto.
Parehas kong tatapusin. Hindi pwedeng may matira kahit sino sa kanila, no? So parang denial stage ka muna bago ka makarating sa point na kaya mong tapusin na pareho? Oo, ganun na nga. Kasi mahirap maging detach agad lalo na't asawa mo ang involved. Pero gaya ng sabi ko, sa dulo, wala talagang ibang solusyon kundi alisin pareho ang banta. Ang bigat nun, grabe no, Poy. Kaya sa listeners natin, gusto rin naming malaman ang side nyo. Kung kayo si Crisanto, anong gagawin nyo? Kakampihan nyo ba ang isa o pareho nyong tatapusin? I-comment nyo na ang sagutin nyo kasi gusto naming malaman kung paano rin kayo mag-isip sa mga ganitong sitwasyon, di ba, Poy? At dagdag na rin natin ha mga kaibigan, anong eksena ang pinakatumatak sa inyo? Sa akin kasi, yung malamig na linya ni Rosenda na parang spoiler na sa kasamaan niya. Kay Paula naman yung mismong confrontation. Kayo, alin ang hindi ninyo makakalimutan? At syempre, huwag niyong kalimutan na hindi lang ito basta kwento ng takot ha. Kwento rin ito ng choices, ng accountability. Sinabi yun kanina ni Popoy eh. Accountability at ng sakripisyo, Poy. Lahat tayo may kanya-kanyang Rosenda at Marcela sa buhay natin, di ba? May mga taong mahal natin pero may mga sekreto o mga halimaw na hindi natin inaasahan. Ang tanong, handa ba tayong harapin sila? Grabe pa, ang lalim nun ha. Siyempre, dapat malalim. Parang gusto ko na ngang itanong sa sarili ko kung kaya ko bang maging si Crisanto. Kasi kung tutuusin, hindi lang tapang ang kailangan. Kailangan din ng matinding tibay ng puso at kaluluwa. At yun mismo ang iniwan sa atin ng kwento. Hindi mo kailangang maging bayani para gumawa ng tama. Minsan, kailangan mo lang magdesisyon. Kahit masakit, kahit nakakatakot. Basta alam mong yun ang ikabubuti ng lahat. Amen to that, Pao. Kaya Dexter, salamat sa kwento mo. At sa lahat ng listeners, share nyo na ang thoughts ninyo sa comments. Sino ang kakampihan ninyo kung kayo si Crisanto? At anong eksena ang tumatak sa inyo? Hanggang dito na muna tayo, pero nagkayong bibitaw. Tuloy-tuloy ang kwentuhan natin dito sa Aswang Radio! Hanggang sa muli, ako si Popoy na nagsasabing, pwede mo akong gawing midnight snack? Pero dapat ako ang unang kakagat. At ako naman si Paula na nagsasabing, hindi ako nangangain, maliban na lang kung ikaw ang uulamin. At ito Ang Aswang Radio! Aswang Radio,